Noong July 10, 2025, isang malungkot at hindi malilimutang pangyayari ang naganap sa India sa tahanan ng pamilyang Yadav. Walang pagalinlangang binaril ng ama na si Deepak ang sarili niyang anak na si Radhika. Dahil sa pamamaril na ito, agad na nasawi ang dalaga. Pero bakit nga ba nagawa ni Deepak ang ganoon karahas na bagay laban sa sariling anak? Paano siya mahuhuli? At ano na ang naging takbo ng kaso ng pagpatay kay Radhika? Kung nais mong malaman ang buong istorya at ang kasagutan sa mga tanong na ito, halina't pakinggan ang aking salaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Radhika Yadav ay ipinanganak noong March 23, 2000 sa Gurugram, Haryana, India. Isa siya sa dalawang anak ng mag-asawang Deepak Yadav, 49 years old, at Manju Yadav. Ang kanyang ama na si Deepak ay isang matagumpay na negosyante sa larangan ng real estate at rental properties sa Gurugram. Ayon sa ilang impormasyong aking nakalap, si Deepak ay may-ari ng ilang paupahang ari-arian sa lugar at kumikita ng tinatayang 1.5 to 1.7 milyong rupees kada buwan, katumbas ng humigit kumulang na 1.1 million pesos hanggang 1.2 million pesos. Isa rin siyang landowner na nakinabang nung may lupang binili o kinuha ng gobyerno sa Wazirabad. Bukod pa rito, siya rin ay nagmamay-ari ng isang farmhouse sa Gurugram. Dati rin siyang may pinapatakbong car parts shop sa lumang bahagi ng Gurugram, ngunit kalaunan ay isinara na ito. Sa kabuuan, si Deepak Yadav ay isang independent businessman, hindi empleyado ng gobyerno o sundalo, kundi isang real estate investor at landlord na kumikita sa legal na paraan sa pamamagitan ng pag-upa at pagbebenta ng mga ari-arian. Ang ina naman ni Radhika na si Manju Yadav ay isang housewife na nakatutok sa kanilang tahanan at sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang nakatatandang kapatid ni Radhika na si Dheeraj Yadav ay tila sumusunod na rin sa yapak ng kanilang ama bilang isang property dealer na aktibo rin sa larangan ng real estate. Si Radhika ay nag-aral sa Scottish High International School sa Gurugram, kung saan niya natapos ang kanyang mataas na sekundarya, Class 12 sa ilalim ng Commerce Stream noong 2018. Habang siya'y nasa paaralan pa lamang, unti-unti nang nahubog ang kanyang hilig sa tennis. Sumali siya sa mga lokal na kompetisyon gaya ng AITA Girls U18 kung saan narating niya ang rank 75 noong January 2018. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang lumalim ang kanyang karera sa tennis. Noong November 2024, umabot siya sa ITF Doubles World Ranking number 113 at naging ikalima sa Haryana para sa women's doubles category. Subalit sa parehong taon, isang malubhang injury sa balikat ang naging dahilan upang huminto siya sa kompetisyon. Bagamat masakit ang desisyong ito, hindi doon nagtapos ang kanyang koneksyon sa tennis. Sa halip na tuluyang talikuran ang kanyang minamahal na sport, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang passion sa pamamagitan ng pagtuturo. Siya ay naging isang tennis coach at nagbigay ng mga private sessions sa pamamagitan ng pagre-reserve ng mga court sa Gurugram para sa kanyang mga estudyante. Sa ganitong paraan, naipagpatuloy niya ang pagmamahal sa tennis, ngunit sa bagong anyo. Bukod sa coaching, naging aktibo rin si Radhika bilang isang content creator. Gumagawa siya ng mga Instagram Reels at music videos
kung saan ipinapakita niya hindi lang ang kanyang talento kundi pati na rin ang kanyang personalidad at creativity. Unti-unti rin siyang nagkaroon ng sariling followers online at nagsimulang makilala sa social media circles. Maayos at tila tahimik ang takbo ng kanyang buhay. Isang dating atleta na nagtagumpay sa bagong landas at nagagawa ang mga bagay na mahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at pangarap na kanyang pinagsikapan at unti-unting natutupad, isang trahedya ang biglang magwawakas sa lahat ng kanyang mga nakamit sa buhay. Noong hapon ng July 10, 2025, sa tahanan ng pamilyang Yadav sa Sushit Loktu, Gurugram, isang malagim na pangyayari ang yumanig sa katahimikan ng lugar. Bandang 2:00 ng hapon, habang nasa kusina sina Radhika Yadav at ang kanyang ama na si Deepak, nagkaroon sila ng payak na pag-uusap na hindi inaasahang mauuwi sa matinding pagtatalo. Habang tumitindi ang tensyon sa pamamagitan ng mag-ama, pansamantalang lumabas si Deepak mula sa kusina. Ngunit sa kanyang pagbabalik, dala na niya ang kanyang lisensyadong .32 bore revolver. Walang anumang babala, agad niyang pinaputukan si Radhika. Sa 5 putok ng baril na pinakawalan ni Deepak, 4 ang tumama sa dibdib ni Radhika. Wala siyang kalaban-laban. Matapos ang pamamaril, narinig ng mga kapitbahay ang sunod-sunod na putok ng baril. Kabilang sa mga unang rumisponde ay sina Vijay Yadav at Piyush Yadav, kapatid at pamangkin ni Deepak. Agad silang nagtungo sa bahay ng mga Yadav at doon nila nakita si Radhika na duguan at wala ng malay. Agad silang tumawag ng pulis at isinugod si Radhika sa Asia Maringo Hospital sa Sector 56 ng Gurugram. Ngunit sa pagdating sa ospital, dineklara siyang dead on arrival. Ayon sa mga doktor, napakalubha ng mga tinamong sugat ni Radhika. Batay sa pagsusuri, siya ay namatay sa loob ng 10 hanggang 30 minuto matapos siyang barilin. Samantala, mabilis na inaresto ng Gurugram Police si Deepak. Habang nasa kustodiya ng pulisya, kinausap niya ang kanyang kapatid na si Vijay at tahasang inamin ang kanyang ginawa. Ang kanyang mga sinabi ay ganito na aking isasalin sa Tagalog. Ako ang pumatay sa kanya. Dagdag pa niya, hiniling niya na isulat ang kanyang First Information Report o FIR sa paraang makukumbinsi ang korte na siya ay nararapat hatulan ng kamatayan. Ayon sa kanya, isulat ninyo ang FIR sa paraang mabibitay ako. Ang kanyang mga pahayag ay tila nagpapahiwatig ng pagsisisi, ngunit hindi rin matiyak kung ito ba ay bunga ng emosyon o isang paraan upang wakasan ang kanyang sariling pasanin. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na isa sa mga posibleng dahilan ng alitan ay ang pagtutol ni Deepak sa desisyong pamahalaan ni Radhika ang tennis academy at ang kagustuhan nitong mamuhay ng mas independent. Kung saan patuloy pa rin si Radhika sa pagsunod sa kanyang mga plano at kagustuhan sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng ama. Naiulat ding nadarama ni Deepak ang panghihiya sa komunidad dahil sinasabing umaasa umano siya sa kita ng kanyang anak. Ang ganitong uri ng pagtingin ng lipunan ay isa rin sa mga tinitingnang ugat ng galit at pagkadismaya ng ama. Mayroon ding mga ulat na nagsasabing sinusuri ng mga otoridad ang social media activity ni Radhika, kabilang na ang mga Instagram Reels. At mga posibilidad na relasyon o ibang personal na issue, bagaman wala pang matibay na ebidensya na may kinalaman ito sa krimen. Ayon kay Himanshika Singh Rajput, isang matalik na kaibigan ni Radhika, matagal nang kinokontrol ng kanyang ama ang kanyang mga kilos at madalas siyang pinapagalitan dahil sa kanyang lifestyle. Para kay Himanshika, ang nangyari ay isa na namang halimbawa ng patriarkal na pananaw sa mga kababaihang nagnanais mamuhay ng malaya at may sariling desisyon. Gayunpaman,
Sa kabila ng mga posibilidad ng mga dahilan o motibo ng pagpatay ni Deepak kay Radhika, nananatiling palaisipan pa kung bakit niya ginawa ang krimen. Samantala, sa kabila ng matinding trahedya, nanatiling tahimik ang ina ni Radhika na si Manju. Ayon sa kanya, siya raw ay may sakit at nagpapahinga sa kwarto nung mangyari ang pamamaril. Hindi siya nagbigay ng opisyal na pahayag sa mga pulis at tumanggi ring makipag-ugnayan para sa karagdagang investigasyon. Ang tiyuhin ni Radhika na si Vijay ang siyang unang naglabas ng impormasyon sa media. Siya rin ang nagsisilbing tagapagsalita ng pamilya sa ngayon. Sa kanyang mga pahayag, hindi niya maitago ang matinding lungkot at pagkabigla sa sinapit ng kanyang pamangkin. Sa kasalukuyan, si Deepak ay nasa kustodiya ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang pagdinig sa korte. Pinag-aaralan pa rin ang iba't ibang aspeto ng kaso, mula sa dynamics ng pamilya, personal na buhay ni Radhika, at ang pressure ng komunidad na maaring naging gatilyo ng karahasan. Patuloy rin ang panawagan ng mga kaibigan ni Radhika para sa hustisya. Sa gitna ng katahimikan ng iba pang miyembro ng pamilya, nananatiling si Vijay lamang ang humaharap at nagtutulak ng legal na aksyon laban sa kapatid niyang si Deepak. Ang trahedya ng pamilya Yadav ay hindi lamang kwento ng isang krimen, kundi larawan ng banggaan ng makaluma at makabagong pananaw sa pagitan ng patriarkal na kontrol at ang hangaring mabuhay ng malaya. Sa huli, ito ay panawagan para sa mas malalim na pag-unawa sa halaga ng respeto, komunikasyon, at pagtalikod sa karahasang bunga ng puot at kawalan ng pagtanggap. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Radhika Yadav. Ako po si G. Maraming salamat.